Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa panganib ng pagpapatato. Mga kapatid, karamihan sa atin o kaya sa panahon po natin nagkaroon ng maling pananaw sa kalayaan. Kalayaan kung saan ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa sining. Ang pagpapatato ay hindi magandang sining kahit po ito ay na mayroong halong tiyaga sa sining at teknik at pagsusukat. Kasi nga, akala ng iba, artist na siya, artista na siya. Malayo ng kanyang pag-iisip. Hindi niya alam na mangha siya, ngunit dinala naman po siya sa panganib. Kaya po sa Islam, mag-ingat talaga sa mga ganitong mga panganib, lalo na ang pagpapatato yan. Kasi nga, namangha ka lang eh. Pagkamangha mo, sa mali. Alam naman po natin na merong babala ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad sa nabanggit, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, latattabaunna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law salaku hujra dubbin la salaktumuhu. Kulna ya Rasulullah, al-yahudu wa nasara, qal faman. Na inulat ni Abu Sa'id radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tiyak na susundin ninyo ang mga kapamaraanan ng sinumang bago pa sa inyo, dangkal sa dangkal, siko sa siko, hanggang sa kung pumasok sila sa butasan ng hayop na dab, ay talagang pasukin rin ninyo. Aming sinabi, o mensahero ng Allah, ang mga Hudyo at Kristiyano ba? Kanyang sinabi, sino pa? Si isinalaysay ni Bukhari. Kaya nakakatakot. Ito po ay panggagaya. Ito po ay pagsunod sa kanilang mga kapamaraanan nung tinatawag nating sunnah. Ang pagtatato, tingnan niyo sa lalabas ka lang. Merong nakita nga ako, isang lalaki, nakaupo, nakasando lang, pero puno ng tato. Gusto niya ipakita sa tao magandang kanyang pangatawan, maskulado siya, nag-i-exercise siya. Okay naman yun, exercise ka, pakita mo malaking mga kalamnan mo. Ngunit, bakit mo pa pinuno ng mga guhit, ng mga tato? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Na ang Diyos mismo nagsabi, perpekto ng pagkagawa niya sa tao? Ang kanyang pagkahubog? Na meron nabanggit ang Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadyang nilikha namin ang tao sa pinakamahusay na pagkahubog. Tingnan nyo, pinakamahusay na pagkahubog. Tapos na. Napaka-perfecto ng pagkagawa ng Allah. Tapos ikaw, lalagyan mo pa ng tato ang iyong katawan. Kaya ito po ay napakalaking paglalapastangan sa tagapaglikha, na siya mismo nagsabi, siya na ang pinakamahusay sa mga tagapaglikha. Siya pinakamahusay, tapos ikaw gagawa ka sa katawan mo ng mga tato, nilagyan mo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi itong binabanggit sa Quran. Sabi niya,
Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kaya't pinagpala ang Allah, ang pinakamahusay sa mga tagalikha. Pinakamahusay, tingnan niyo. Kaya nating lumikha. Ha? Ngunit, hindi katulad ng pinakamahusay si Allah. Tapos ikaw, gagawa ka pa talaga ng tato. Ha? Alam naman natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran. Sabi niya, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Sinabi ng Allah, si Allah ang yaong gumawa para sa inyo ng kalupaan na matitirhan at langit bilang kulandong at humubog sa inyo at saka pinagbuti niya ang inyong mga anyo. Pinagbuti na ng Allah. Inayos niya na po ang ating anyo. Pero wala ka pa rin kasapatan sa iyong puso. Napakaganda na ng iyong balat. Ngunit lalagyan mo pa ng tinta, lalagyan mo pa ng tattoo na mukhang dragon, mukhang bungo, o ano pang mga halimaw nilalagay mo sa iyong katawan, sa iyong balat. Parang hindi ka naging satisfy sa pagkalika, hindi ka kontento sa paglikha sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, alam nyo mga kapatid, ang tinta ng tato ay dayuhang sangkap po yan na kinakalaban ng ating katawan. Dahil po, mahal na mahal po tayo ng Allah. Alam nyo, kapag may nagtatato, nagpapadala ka agad ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga sundalo. At tinatawag nating white blood cells. Yun, dahil yun sa pagmamahal ng Allah yun. Mahal na mahal tayo ng Allah. Para pigilan ang dayuhang sangkap na yun. At inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ingatan natin ang ating mga katawan. Kasi nga, kaloob po yan ng Allah. At mananagot po tayo sa araw ng paghuhukom. Kaya nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahima. Sinabi ng Allah, at huwag ninyong papatayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah ay naging mahabagin sa inyo. Huwag ninyong papatayin ang inyong sarili. Kasi nga, bawal po yan. Mahal na mahal po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagmamahal po iyon, mga kapatid, natin yan na-appreciate po natin. Kaya ang pagpapatato ay talagang tanda yan ng kamangmangan sa pag-iingat ng Allah sa tao. Hindi ka nag-iisip. Kinakalaban pala yan ng katawan mo. Bakit gaya-gaya ka ng, alam nyo, ang pagtusok ng karayom o sinulid para sa pagpapatato, pinapasok talaga nila yan sa ilalim ng balat hanggang pumasok sa tinatawag na dermis. Yun, ang dermis, yun po ang lugar kung saan doon nila nilalagay ang mga tinta. Malalim na yan. Malalim na yan, mga kapatid. At ang ginagamit nilang pangtusok, subhanallah, sa sobrang bilis, sa 1 minuto, 50 hanggang 3,000 na tusok. Ganun na ganun ka-high-tech ngayon. Tutusukin ka 50 kagad sa 1 minuto o 3,000 sa sobrang bilis. Kaya parang sinasaksak ka lang ng kaunti-unti. At saka, ang ano na yan mga kapatid, ang tinta na yun, ang sangkap ng pampakulay dyan,
ay merong halong mga bakal. May halong bakal katulad ng mercury. O ano pa dyan, mga nickel. O ano pa dyan, mga ibang mga bakal na yun. Na kadalasan ginagamit para sa layuning pang-industriya. Yun ang problema doon. Pang-industriya pala yan, hindi yan pang-balat. Nilalagay doon sa printer, nilalagay doon sa tinta para sa sakyan, para magtagal, para hindi kukupas. Ganon ang pagkagawa ng sangkap na yun. Kaya ang bakal na yun, mga kapatid, napaka-pilagruso talaga. Lalo na ang kulay pula na tato. Yun ang pinakamasahol na kulay sa lahat. Kasi nga, napakasama ng epekto po yan sa kalusugan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang nilikhang mga white blood cells. Merong isa doon na tinatawag na macrophages. Ang macrophages na ito ay kapag merong dumating na mga dayuhang sangkap dahil sa tato na yun, kinakain niya yun. Sinisip-sip niya yun, ang mga ano na yun, mga tinta na yun na nakapasok sa balat, sa dermis. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang mga bakal na yun ay hindi kayang sipsipin ng macrophages na yun. Kasi nga sa sobrang laki, subhanallah. Alam niyo, ang balat natin, layer by layer yan eh. Ang nakakapasok dyan, ay kakaunti na lang hanggang makapasok sa dermis. Hindi sinadya eh. Kaya naipasok ang napakadaming bakal sa balat mo. At hindi kaya po yan ng macrophages. Ang gagawin niya na kasi wala siyang magawa. Hindi niya kayang sipsipin. Babalutan niya na lang po, mga kapatid. Ganun na ganun ang proseso. Babalutan niya na lang para harangin ang pagkalat ng dayuhang sangkap na ito sa katawan. At saka mamamatay po ito ang macrophages na to bilang magiging padir. Magiging padir siya doon sa ihaharangan niya. Kaya dahil doon sa kanyang pagharang, ito po ay nagiging balakid na makapasok ang lason sa katawan. Ngunit sa pagharang ng macrophages na ito, nagiging nagpapalabas ito ng kulay sa tato. Yun pala ang nagiging ang kulay doon, hindi siya lumalabo, hindi siya kukupas dahil pala yan sa pagharang ng mga white blood cells. Subhanallah, tingnan nyo. Pinaparusahan mo palang katawan mo dyan. Sinasakripisyo na ng mga macrophages ang kanilang sangkap para hindi makapasok yun. At akala mo naman, napakaganda ng tato sa katawan mo. Kaya ang mga nagpapatato na yan, hindi dapat nilang painitan yan ng matagal kasi ang isa sa mga makakaano dyan, UV. Lumalabo talaga yun. Nagpapalabo po yan ng kulay ng tato. Kaya mayroong mga panganib talaga dyan, mga kapatid. Kasi sinakripisyo ng macrophages ang kanilang mga cells. Kaya minsan, sa katawan, sa kalusugan, nagkaka-infection ang mga tao. Kasi sa maling paraan, o kaya minsan reaction. Kasi chemical tinta bakal yan Akala natin liquid yan, bakal pala yan. Kaya ang iba, kapag marami ng tato sa katawan, kapag ipinasok na yan sila sa MRI, alam naman natin MRI, bawal dyan, bakal. Pinapatanggal sa iyo ng mga relo mo, mga hikaw mo.
Kasi nga, nag-aapekto yan sa electromagnet ng MRI. Pero kung marami kang tato sa katawan, problema talaga. Kaya panganib talaga yan, mga kapatid. Hindi magandang ihemplo yan sa mga kapwa natin. Lalo na meron kang pananampalataya sa Diyos. Ang mga naunang mga tao, meron nga silang nahukay. Tinatawag nilang si Utsi. Si Utsi, ano yan siya? Parang Iceman. Doon sa Italia, nahukay nila. Nakita nila, may tao na yun, may mga tato. Sa kanyang pulso, sa kanyang binti. Kasi yun ang kanilang nagiging saksi. Okay, ebidensya, ang mga tao dati ay may mga tato rin. At natagpuan po yan ng ibang mga mananaliksik. Minsan, ang mga marka ng tinta ng tato, mga kapatid, nakita nila sa mga mami, o nakita nila sa mga iba pang mga bangkay. Ngunit, ang iba, nakita nila, nagmapa sa ng isang lugar. Ganun ang ng unang mga tao. Ginagawan lang mapa. Minsan naman, katulad sa mga sinaunang mga Ehipto, ito po ay merong ritual. Subhanallah, nakakatakot to. Ritual. Bilang patanda na may mga mahika, minsan medisina. Ibig sabihin may kinalaman ang kulto sa pagpapatato. Kaya simbolo ito ng paganismo, mga kapatid, dati. Minsan, ang pagpapatato sa panahon ng mga ayon sa kasaysayan ay simbolo po yan ng katayuan ng mga tao sa lipunan. Kaya wala talaga sa hulog, mga kapatid. Ang iba ginagawa nilang mga agimat, proteksyon nila laban sa mga sakuna, laban sa mga sakit. Kaya kung ikaw ay nanggagaya sa mga ganitong mga maling gawain, mga kapatid, parang nanggagaya ka talaga sa mga pagano o sa mga gumagawa ng mga mali. At alam naman natin ang hukom dyan. Katulad sa nabanggit sa hadith, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. At ang sino mang nanggagaya sa isang pamayanan, kung gayon, siya ay kabilang nila. Kabilang nila yan, kasali ka dyan. Kaya, alam nyo, nga sa panahon natin, ang nagpapatato, before mga nauna mga 1980s, mga 1970s, ang nagpapatato, mga kapatid, ang mga bilanggo. Ibig sabihin, kapag may tato ka, nakapasok ka sa bilangguan. Kasi dati sa Amerika, nagpapatato sila doon kasi nga may mga grupo sila, may mga ganggang sila doon. Kapag meron kang tato, ibig sabihin kabilang nga sa ganong grupo. Minsan, pagpapatato doon, bilang tanda na pinaparusahan ka doon. Ibig sabihin galing ka sa kulungan kasi nga merong parusa. Hanggang paglipas ng panahon, nagiging na lang paraan na ng buhay nila. Pero sa panahon natin, napakatindi kasi nga nagiging dekorasyon. Kahit sino, kahit hindi ka napasok sa bilangguan, may tato. Babae man, lalaki man, bata man, matanda, may mga tato. Subhanallah. Gusto nila, ang iba kasi, pang-akit sa mga tao. Inaakit ng mga tao, tignan mo katawan ko, napakaganda, magandang hubog, magandang mga tato, subhanallah. Parang mga demonyo talaga eh. Kaya, huwag natin silang gayahin, mga kapatid. Kasi, akala natin may naipasok ka sa bilangguan. Mayroong kang ranggo. Tingnan nyo mga iba, napuno ng katawan niya ng tato kasi nga mataas ang ranggo, kinakatakutan doon sa kulungan. Gano'n na mangyari sa iyo doon.
Kung puno ka ng puno ka ng mga tato sa katawan mo, ibig sabihin, gangster ka. Ha? Kaya alhamdulillah sa ating reliyon, mga kapatid, pinagbawal talaga itong mga tato na ito. At pinapakita talaga ng Allah sa Kanya lamang ang pag-uutos. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, ala lahul khalq wal amr. Sabi niya, hindi baga pag-aari niya ang paglilikha at ang pag-uutos. Pag-aari yan ng Allah ang pag-uutos. Kaya kung sasabihin mo, magbigay ka ng mga opinion, walang problema, may tattoo ka, kasi nga, pakita yan na lalaking lalaki ka, babaeng babae ka, audubillah. Hindi yan utos ng Allah. Binigyan ka lang po ng kalayaan. Ngunit mananagot ka sa araw ng paghukom kung pinuno mo ang katawan mo ng mga tato. Anong ginawa mo sa kalayaan mo? Mananagot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan yung iba, napuno na ng tato kanilang mga katawan. At ang pinakamasaklap sa lahat, naglalagay sila sa kilay, sa eyelid, pati sa bibig, subhanallah. Nagpapatato na. Hindi na kailangan raw ng lipstick. Maganda ka na. Nasubrahan ka na talaga sa paggawa ng kasalanan. Bakit mo lalagyan, lalo na mga eyelid na ito, napakadelikadong lugar yan, tapos lalagyan mo ng tattoo? Kung nagkamali ang tattoo, nasugatan mata mo, ikaw mismo ang nagdala ng panganib sa katawan mo. Kaya kapag ikaw po mali talaga ang pinanggagawa mo, audubillah. Kaya sa Islam, sinusumpa talaga ito na katulad sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Allahul wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima. Sinabi na sinumpa ng Allah ang mga tagadugtong ng buhok at nagpapadugtong ng buhok at nagtatato at nagpapatato. Mga isinalaysay ni Bukhari. Kaya napakalinaw talaga to. Na ito po ay isinumpang mga gawain. Ibig sabihin, kasali sa mga kabairud dunub. Malalaking mga kasalanan. Kaya mag-ingat mga kapatid. Ang alalang ang nagpipili sa atin ng mainam. Kasi nga, ang Allah, siyang nahigit na nakakaalam kung anong ikakabutin po natin. Kaya kapag pinili mo ang ikakabuti, piliin mo na ang pinili mismo ng Allah. Kasi nga, pagsunod po yan sa batas niya. Kailangan malinis katawan mo sa mga ganitong mga tato. Ibig sabihin, pagpapadalisay po yan ng iyong pananampalataya pati na sa iyong katawan. Kaya kung wala kang tato, malayo ka sa kanser. Malayo ka sa ibang mga sakit. Alam nyo, kahit ganitong mga ma-appreciate mo talagang Islam at magpapasalamat ka kay Allah. Kahit mga ganito, nakikita mo talaga ang kagandahan ng pagsunod natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala dapat sa mananampalatayang lalaki at babae kapag hinatulan ng Allah at ng kanyang mensahero ng isang bagay, ito ay magiging kanilang pagpipilian mula sa kanyang kalagayan at ang sino mang susuway sa Allah at sa kanyang mensahero ay talagang naligaw ng napakalinaw na pagkaligaw. Malinaw ang pagkaligaw talaga kung marami kang tattoo. Kaya ito pa pinakamasama sa lahat, pagbibintangan ka pa talaga ng mga tao. Kasi maling impresyon marami kang tattoo, ibig sabihin, gangster ka, demonyo ka, galing ka sa orasyon. Ganun ang maling impresyon, puno ka ng tattoo, akala mo magandang tattoo, akala mo machong-macho ka dyan, artist ka,
Wala kang magandang asal at dignidad dyan. Ha? Kaya alhamdulillah, kaya kung ikaw isang nag-Muslim ka, ha? Tapos marami ka pang tato sa katawan mo, inshallah, pinatawad ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung alam mo na masama yan, tapos ginawa mo pa, yun ang nakakatakot. Kailangan mo talaga magtawba kay Allah. Alam nyo, sa pagtatanggal ng tato, ipapalisir mo pa yan eh. Gagastos ka pa eh. Kasi nga, tatanggalin dyan ang mga tintang bakal sa balat mo para madaling masipsip ng mga white blood cells. Tingnan nyo, kailangan po yan ng matagal na proseso at medyo magastos po yan. Isang beses lang, kuha ka agad. Hindi. Matagal na proseso at magastos. Kaya bago ka magpatato, mag-isip-isip ka na, bawal yan sa Islam. At saka baka magsisi ka balang araw at makagastos ka pa ng napaka-mahal. Ha? Kaya mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.